Ang bawat track na inilalagay namin sa kalsada na pumapalit sa isang diesel truck ay isang malaking halaga ng leverage at kaya iyon ang dahilan kung bakit ginagawa namin ito at ito ay gumagawa ng isang malaking pagkakaiba patungo sa pagmamaneho sa amin patungo sa aming kabuuang misyon ng napapanatiling enerhiya at transportation. Ang Toyota ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa industriya ng automotive sa pamamagitan ng paglipat ng pagtuon nito patungo sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen na naglalayong guluhin ang pangingibabaw ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa isang nakakagulat na hakbang, inihayag ng kumpanya ang mga plano para sa isang groundbreaking na bagong modelo na maaring magbago ng lahat. Ang hydrogen ay nakikita bilang isang mas malinis at mas mahusay na alternatibo. Ipinagmamalaki ang mas mabilis na oras ng paglalagay ng gasolina, mas mahabang hanay ng pagmamaneho, at pinababang epekto sa kapaligiran kumpara sa traditional na mga sasakyang pinapagana ng baterya. Naturally, ang lahat ng bagong hydrogen na sasakyan ng Toyota ay nagulat sa buong industriya ng kotse. Kaya ano ang lahat ng kaguluhan? Alamin natin. Kasaysayan ng Toyota sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Ang paglalakbay ng Toyota sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay nagsimula ng masigasig noong 1992 nang kinilala ng kumpanya ang potensyal nito bilang isang napapanatiling alternatibong gasolina. Ang paghahanap para sa teknolohiya ng hydrogen ay hindi lamang isang lumilipas na interes, ito ay isang pangmatagalang pananaw na naglalayong tugunan ang mga hamon na dulot ng pagdepende sa fossil fuel at ang lumalaking alalahanin sa pagbabago ng klima. Noong 1996, nakamit ng Toyota ang isang makabuluhang milestone sa pamamagitan ng pagbuo ng kanyang unang fuel cell electric vehicle o FCEV, isang prototype na batay sa original na Toyota RAV4. Ipinakita ng groundbreaking na sasakyan na ito ang posibilidad na mabuhay ng mga hydrogen fuel cell bilang pinagmumulan ng kuryente. Ang proseso ng pagbuo ay may kasamang masalimuot na mga hamon sa engineering, kabilang ang paglikha ng fuel cell stack, hydrogen storage system, at mga bahagi ng electric drive. Ang RAV4 FCEV ay nagsilbing patunay ng konsepto. Ang ideya na ang pagmamaneho ng zero emission ay hindi lamang posible ngunit practical din. Sa buong huling bahagi ng 1990s and sa 2000s, nanatiling nakatuon ang Toyota sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng sasakyang hydrogen. Ang kumpanya ay namuhunan ng malaki sa pagpapabuti ng teknolohiya ng fuel cell, nakikipagtulungan sa iba't ibang mga institusyong pananaliksik at mga katawan ng pamahalaan upang mapabilis ang mga pagsulong sa larangang ito. Kasama dito ang malawakang pagsubok ng mga fuel cell sa iba't ibang kapaligiran at mga application mula sa mga pampasaherong sasakyan hanggang sa mas malalaking commercial na option. Noong 2002, inilunsad ng Toyota ang Toyota FCHV or Fuel Cell Hybrid na sasakyan. Pinagsama ng sasakyang ito ang fuel cell at hybrid na teknolohiya na nag-aalok ng isang sulyap sa hinaharap ng mga napapanatiling solusyon sa pagmamaneho. Sa susunod na dekada, ipinagpatuloy ng Toyota ang pagpinon nito sa mga prototype ng sasakyang hydrogen na nakikilahok sa maraming demonstration at pilot program sa buong mundo. Kasama sa mga pagsisikap na ito ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at organisasyon upang bumuo ng infrastruktura ng hydrogen na napakahalaga para sa malawakang paggamit ng mga sasakyang hydrogen. Ang pangako ng kumpanya sa teknolohiya ng hydrogen ay nagtapos sa paglulunsad ng Toyota Mirai noong 2014, isang FCEV na paggamit sa komersyo na nanaig sa mundo ng automotive. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon, kabilang ang mga limitation sa infrastruktura at competition mula sa mga bateryang di-kuryenteng sasakyan, ipinagpatuloy ng Toyota ang kampeyon sa hydrogen bilang isang mabubuhay na alternatibo sa mga traditional na pinagmumulan ng gasolina. Sa nagin, ang Toyota ay nananatiling nangunguna sa teknolohiya ng hydrogen na patuloy na naggalugad ng mga bagong paraan para sa pag-unlad, kabilang ang mga potential na application sa mga commercial na truck at bus, at pagpapatibay ng mga pakikipagsosyo upang mapalawak ang mga network ng hydrogen fuel sa buong mundo. Ang walang humpay na paghahangad na ito ng hydrogen innovation ay nagpapakita ng paniniwala ng Toyota sa potential nitong gumanap ng mahalagang papel sa pandaigdigang paglipat sa mas malinis na enerhiya at napapanatiling transportation. Kaya ang hydrogen ba ay talagang isang mabisang gasolina? At ano ang maaari nating asahan sa mga FCEV na ito? Alamin natin. Toyota Mirai, ang unang commercial na sasakyang pinapagana ng hydrogen. Ang Toyota Mirai, na ang pangalan ay isinalin sa hinaharap sa Japanese, ay ang unang mid-size na hydrogen fuel cell na sasakyan o FCV na ginawa ng maramihan at ibinebenta sa komersyo. Inilabas sa Nobyembre 2014 Los Angeles Auto Show. Ang Mirai ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa pangako ng Toyota sa napapanatiling mobility at innovation sa malinis na teknolohiya ng enerhiya. Ang disenyo at teknolohiya ng Mirai ay malalim na nakaugat sa mga nauna nito, lalo na ang Toyota FCVR at FCV na mga concept car, na naglatag ng batayan para sa groundbreaking na hydrogen fuel cell na sasakyang ito. Ang konsepto ng FCVR, na inihayag sa 2011 Tokyo Motor Show,
ay minarkahan ang isang makabuluhang hakbang sa paggalugad ng Toyota sa teknolohiya ng hydrogen fuel cell, habang ang follow-up na konsepto ng FCV na inihayag sa 2013 Tokyo Motor Show ay higit na pinuno ang pananaw na ito. Ang huli ay ipinakita bilang isang kapansin-pansin na maliwanag na asul na sedan na idinisenyo upang pukawin ang hugis ng isang patak ng tubig na sumasagisag sa kalikasan ng kotse sa kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, ang tanging byproduct na ibinubuga mula sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay tubig na ginagawang isang beacon ng sustainable automotive innovation ang Mirai. Itinampok ng konsepto ng FCV ang isang malaking grill sa harap at madiskarteng inilagay ng mga pagbubukas na nagbibigay daan para sa pinakamainam na paglamig ng hangin at paggamit ng oxygen na mahalaga para sa operation ng fuel cell. Ang masukat nito ay maihahambing sa Toyota Camry na nagbibigay ng pamilyar na laki para sa mga mamimili habang inilalagay ang advanced na teknolohiya sa loob ng balangkas nito. Ang inaasahang hanay para sa FCV ay humigit kumulang 700 km o 430 milya na nagsasaad ng potential nito bilang practical na alternatibo sa conventional na mga sasakyang pinapagana ng gasolina. Sa gitna ng konsepto ng FCV ay isang advanced na fuel cell system na double kaysa sa nakaraang fuel cell iteration ng Toyota, ang FCHV-ADV. Ang kahanga-hangang pagsulong na ito ay nagbigay daan sa FCV na makapaghatid ng higit sa 100 kilowatts ng output power habang makabuluhang binabawasan ng fuel cell unit. Ang paggamit ng pagmamay-ari ng Toyota na magaan na fuel cell stack at ang pagsasama ng dalawang high-pressure na tangke ng hydrogen sa ilalim ng espesyal na idinisenyong katawan ng sasakyan ay nakatulong sa pag-optimize ng pagganap at kahusayan ng sasakyan. Ang konsepto ng FCV ay idinisenyo upang komportableng tumanggap ng hanggang 4 na nakatira na ginagawa itong practical na pagpipilian para sa mga pamilya at individual. Bukod dito, ang fuel cell system ng konsepto ng FCV ay inaasahang nagkakahalaga ng 95% na mas mababa kaysa sa naunang 2008 Toyota FCHV-ADV sa oras ng buong scale na paglulunsad nito sa merkado noong 2015 na kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay sa kahusayan sa gastos. Upang mapahusay ang pagiging maaasahan at bawasan ang pangkalahatang mga gastos, isinama ng Toyota ang mga elemento mula sa hybrid synergy drive na teknolohiya nito sa FCV gamit ang mga bahagi tulad ng electric motor at power control unit na napatunayang epektibo sa mga hybrid na sasakyan ng kumpanya. Ang synergy na ito ay nagpapahintulot sa FCV na gumana ng mahusay sa iba't ibang mga conditions sa pagmamaneho. Sa mga sitwasyong mababa ang bilis, gaya ng pagmamaneho sa lungsod, ang FCV ay gumana ng katulad sa isang traditional na dikuryenteng sasakyan na kumukuha ng enerhiya na nakaimbak sa baterya nito na mayroong mapunan sa pamamagitan ng regenerative braking. Sa mas mataas na bilis, ang hydrogen fuel cell ay walang putol na pumalit na direktang pinapagana ang dikuryenteng motor. Sa mga sitwasyong nangangailangan ng biglaang acceleration o dagdag na lakas, ang baterya ng sasakyan ay tutulong sa fuel cell system na pinagsasama ang mga output upang makapaghatid ng isang tumutugon na karanasan sa pagmamaneho. Noong Hunyo 2014, naisulong ng Toyota ang FCV nito tungo sa isang disenyong malapit sa production na nag-aanunsyo ng mga detalye ng pagpepresyo para sa merkado ng Japan at nag-schedule ng opisyal na paglulunsad bago ang Abril 2015. Ang paunang diskarte sa pagbebenta ay nakatuon sa mga rehiyon kung saan itinatatag ang infrastruktura ng hydrogen refueling. Ang paghantong ng mga pagsisikap na ito ay hahantong sa pagpapakilala ng Mirai. Ang unang henerasyong Toyota Mirai, na itinalaga bilang JPD-10, ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa automotive landscape na inilunsad noong Disyembre 2014 at nananatili sa production hanggang 2020. Pinagsama ng pangunguna nitong hydrogen fuel cell na sasakyan ang makabagong fuel cell na teknolohiya ng Toyota sa mga hybrid na bahagi. Ipinagmamalaki din ng Mirai ang isang single-speed transmission at isang compact na 6 kWh na nickel metal hydride na baterya. Ino-optimize ng Mirai ang parehong performance at fuel efficiency. Sa ilalim ng cycle ng US Environmental Protection Agency, ipinagmamalaki ng Mirai ang kahanga-hangang hanay na 502 km o 312 milya sa isang buong tangke. Nasa puso ng Mirai ang Toyota Fuel Cell System, o TFCS, isang sopistikadong pagsasama ng fuel cell at hybrid na teknolohiya. Kasama sa TFCS ang mga proprietary na bahagi gaya ng fuel cell stack, boost converter, at high-pressure hydrogen tank na nag-aambag sa isang operasyong matipid sa enerhiya na hindi naglalabas ng carbon dioxide o iba pang mga bagay na pinagkakaabalahan habang nagmamaneho. Ang makabagong sistemang ito ay nagpapahintulot sa Mirai na bumilis mula sa 0 hanggang 97 km bawat oras sa loob lamang ng 9 na segundo.
Ang paglalagay ng gasolina sa Mirai ay tumatagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Nagtatampok ang sasakyan ng isang natatanging H2O button na nagbibigay daan sa driver na paalisin ang labis na singaw ng tubig na nabuo sa panahon ng reaction ng hydrogen-oxygen sa fuel cell. Ang fuel cell stack sa Mirai ay nagpapakita ng groundbreaking na teknolohiya na makabuluhang nagpapahusay ng kahusayan sa pagbuo ng kuryente sa pamamagitan ng makabagong 3D fine mesh flow channel nito. Ang natatanging disenyo na ito ay nag-o-optimize sa pagpapakalat ng oxygen sa mga ibabaw na nagpo-promote ng pantay na pagbuo ng kuryente at nagre-resulta sa isang compact na laki na may pambihirang pagganap. Nagtatampok din ang Mirai ng mga high-pressure na tangke ng hydrogen na in-engineered na may matatag na 3-layer na istruktura na gawa sa carbon fiber reinforced plastic at nylon anim mula sa UB Industries. Gumagamit ang electric traction motor sa mga advanced na hybrid na bahagi na naghahatid ng 113 kilowatts ng kapangyarihan at 335 Newton-meters ng torque, habang ang nickel metal hydride na baterya pack ay sumasalamin sa teknolohiyang matatagpuan sa Toyota's Camry Hybrid. Ang kaligtasan ay nananatiling pangunahing prioridad sa disenyo ng Mirai na may malawak na pagsubok sa pag-crash na isinagawa sa Higashi Fuji Technical Center ng Toyota. Ang structure ng sasakyan ay nagsasama ng carbon fiber reinforced polymers na nagpapahusay sa kakayahang sumipsip at maghiwa-hiwalay ng epekto ng enerhiya sa panahon ng mga banggaan. Bukod pa rito, ang hydrogen sensor ay madiskarteng inilalagay upang makita ang anumang pagtagas at automatikong isara ang mga pangunahing stop valve ng tangke, na tinitiyak ang kaligtasan sa iba't ibang kondisyon sa pagmamaneho. Ang layout ng mga tangke ng hydrogen sa labas ng cabin ay higit na nagpapahusay sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa anumang tumutulo na hydrogen na mabilis na mawala, habang ang kabuuang konstruksyon ng sasakyan ay naglalayong magbigay ng pambihirang protection para sa parehong mga nakatira at mga critical na bahagi. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa halip, nagsisimula pa lang tayo. Tagumpay at pag-unlad ng ikalawang generation ng Toyota Mirai. Pinalakas ng tagumpay ng unang generasyong Mirai. Inilunsad ng Toyota ang kahalilin nito sa ilalim ng model code na JPD20 noong Oktubre 2019. Nagsimula ang production noong Disyembre 2020. Itinayo sa Toyota New Global Architecture o TNGA platform. Ang bagong Mirai ay nagtatampok ng rear motor rear-wheel drive layout na nagpapahusay sa dynamics ng pagmamaneho at nagbibigay ng mas nakakaenganyong karanasan para sa mga driver. Ang pagbabagong ito sa arkitektura ay hindi lamang nag-aambag sa pinabuting pamamahagi ng timbang, ngunit nagbibigay daan din para sa isang mas maluwang na interior. Ang pagpapagana sa pangalawang generasyong Mirai ay isang na-upgrade na fuel cell powertrain na naghahatid ng 182 lakas kabayo at 300 Newton-meters ng torque. Ang malaking pagtaas sa power output, kumpara sa nauna nito, ay nagsisiguro ng masigasig na acceleration at responsiveness habang pinapanatili ang environment-friendly na ethos ng sasakyan. Ang dikuryenteng motor ay ipinares sa isang solong bilis ng paghahatid at sinusuportahan ng isang compact na baterya ng lithium-ion na nag-o-optimize ng kahusayan sa enerhiya. Sa isang kahangahangang hanay ng pagmamaneho na 647 kilometro o 402 milya sa isang tangke ng hydrogen, ang Mirai ay umaapela sa mga mamimili na naghahanap ng pagiging practical nang hindi sinasakripisyo ang pagganap. Ang modelong ito ay nilagyan ng 3 tangke ng hydrogen na ipinagmamalaki ang kabuuang kapasidad na 141 litro na nagpapadali sa isang mas pinahabang hanay sa pagitan ng mga paghinto ng refueling. Nag-aalok ang disenyo ng makinis at modernong aesthetic na nagbibigay diin sa aerodynamics habang tinitiyak ang pagiging practical. Ang interior ay masinsinang ginawa upang magbigay ng isang upscale na karanasan na nagtatampok ng advanced na teknolohiya at mga amenity na nakatuon sa ginhawa. Ang Toyota ay nagsama ng bagong infotainment system noong Marso 2023 na nagpapahusay sa pagkakakonekta ng sasakyan at user interface. Higit pa rito, ang Mirai ay nilagyan ng Teammate Level 2 Driver Assistance System ng Toyota na kinabibilangan ng mga advanced na feature tulad ng hands-off na pagmamaneho sa mga itinalagang kalsada at isang matalinong sistema ng tulong sa paradahan. Ang mga inobasyong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa karanasan sa pagmamaneho, ngunit nagpapahusay din ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng workload ng driver. Ang kaligtasan ay isa pang pinakamahalagang pagsasaalang-alang para sa Mirai, at ang sasakyan ay ginawaran ng 5-star na rating mula sa Euro NCAP noong Setyembre 2021. Mula nang ilunsad ito, ang Mirai ay nakakuha ng pansin para sa mga kahangahangang bilang ng mga benta nito na may mga pandaigdigang benta na umabot sa 21,475 na mga unit noong Nobyembre 2022. Ang Estados Unidos ay lumitaw bilang nangungunang merkado na may 11,368 na mga unit na nabili, na sinusundan ng iba pang mga unit sa Japan nag-aambag ng 2,122 units. Maring hindi ito mukhang marami,
Ngunit kailangang maunawaan ng isa na ang teknolohiya ay nasa simula pa lamang nito at ang malawakang pag-ampon ay magtatagal. Gayunpaman, ang tagumpay ng Mirai ay naglatag ng isang landas para sa Toyota na malampasan ang sarili nito sa arena ng hydrogen car. Inanunsyo ng Toyota ang pagbuo ng dalawang bagong fuel cell electric vehicle, o FCEV, upang palawakin ang portfolio nito sa kabila ng flagship na Mirai. Kasabay ang pag-anunsyo ng mga bagong modelo, ang mga plano ay isinasagawa upang muling idisenyo ang umiiral na Mirai. Ang feedback mula sa mga mamimili ay nag-highlight ng ilang mga pagkukulang sa kasalukuyang modelo, lalo na tungkol sa masikip na espasyo ng cabin at limitadong kapasidad ng trunk. Nilalayo ng muling idinisenyong Mirai na harapin ang mga isyung ito na nag-aalok ng mas maluwag at practical na interior nang hindi na kompromiso ang signature style at performance ng sasakyan. Ang muling disenyo na ito ay kumakatawan sa dedication ng Toyota sa pagtugon sa mga pangangailangan ng customer at pagpapahusay sa pangkalahatang karanasan sa pagmamay-ari. Ang isang kapansin-pansing karagdagan sa bagong lineup ay ang Toyota Mirai Sport, isang variant na nagbibigay diin sa isang sportier aesthetic at pinahusay na mga feature ng performance. Ipinagmamalaki ng bersyong ito ng Mirai ang isang agresibong disenyo na may mga kapansin-pansing visual na elemento tulad ng bumper at itim na trim na nagpapahiram dito ng mas nakakatakot na hitsura sa kalsada. Ang pagsasama ng isang rear diffuser ay hindi lamang nagpapabuti sa sporty na hitsura ng sasakyan, ngunit nagpapabuti din ng katatagan sa mas mataas na bilis. Ang mapag-upgrade sa performance ay isang pangunahing focus para sa Mirai Sport na may mga pagpapahusay sa sistema ng suspension at powertrain na idinisenyo upang magbigay ng mas dynamic na karanasan sa pagmamaneho. Ang pagbabagong ito ay nagre-resulta sa pinahusay na dynamics ng paghawak na nagbibigay daan para sa higit na pagtugon at control sa panahon ng acceleration at cornering. Ang pinalakas na lakas kabayo ay isinasalin sa mas mabilis na acceleration. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga nakaraang limitation at pagbibigay prioridad sa pagganap at disenyo, layunin ng Toyota na makuha ang atensyon ng mas malawak na madla mula sa mga consumer na may kamalayan sa kapaligiran hanggang sa mga driver na nakatuon sa pagganap. Ngunit hindi lang iyon. Ang bagong Toyota Crown FCEV. Ang Crown Sedan ay sumasaklaw sa isang 4-door layout na nagtatampok ng longitudinal front engine configuration at isang rear-wheel drive setup na magkakasamang nag-aambag sa mga dynamic na katangian nito sa pagmamaneho at sopistikadong paghawak. Sa mga tuntunin ng mga options sa powertrain, available ito sa dalawang pangunahing configuration, isang hybrid at isang variant ng fuel cell. Ginagamit ng Crown FCEV ang parehong advanced na fuel cell na teknolohiya gaya ng pangalawang generasyong Mirai na nagtatampok ng tatlong high-pressure na tangke ng hydrogen na nagbibigay daan para sa isang kahangahangang hanay na humigit kumulang 820 km o humigit kumulang 509, 5 milya sa isang tangke. Bukod dito, ang kotse ay nangangailangan lamang ng mga 3 minuto upang mag-refuel na tumutugon sa isa sa mga pangunahing alalahanin ng hydrogen fuel adoption. Gumagamit ang fuel cell system ng lithium-ion na baterya upang suportahan ang pagganap ng dekuryenting motor na tinitiyak ang tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng hydrogen fuel at electric power. Ang cabin ng kotse ay idinisenyo na may mga high-end na materials at ergonomic na layout na nagbibigay ng isang pinong kapaligiran para sa parehong mga driver at pasahero. Kasama sa technology suite ang isang advanced na infotainment system na may mga intuitive na control, mga premium na options sa audio, at mga feature ng connectivity na nagpapaganda sa pangkalahatang karanasan sa pagmamaneho. Higit pa rito, ang kaligtasan ay isang prioridad na may isang hanay ng mga sistema ng tulong sa pagmamaneho na idinisenyo upang protektahan ang mga nakatira at suportahan ang kamalayan ng driver. Pagkatapos ng pre-production showcase nito noong Hulyo 2022, kasama ang iba't ibang modelo ng Crown, official na inilunsad ang Crown Sedan sa Japan noong Nobyembre 2, 2023 at ibinebenta pagkaraan ng ilang sandali noong Nobyembre 13 na may ambisyosong buwan ng target na benta na 600 unit. Ang pagpapakilala ng Crown Sedan ay hindi limitado sa Japan. Ang mga plano para sa paglulunsad nito sa Chinese market ay inihayag noong Nobyembre 2022 ni FR Toyota. Nagmarka ito ng makabuluhang pagbabalik ng Crown nameplate sa China pagkatapos ng paghinto ng ika-14 na generasyong modelo noong 2020. Isang mock-up na prototype ang unang ipinakita sa Guangzhou Auto Show noong Disyembre 2022 at nang maglaon, isang gumaganang prototype ng version ng FCEV ang ipinakita sa Fuji Speedway noong 2023 Endurance 24 Holy. Nakatakdang ibenta ang modelo sa China sa Abril 2024 na available sa dalawang grado, Premium at Extreme, na tinitiyak na natutugunan nito ang mga inaasahan ng mga mamimili ng luxury car sa mapagkompetensyang merkado na ito. Kaya paano tumutugon ang mundo sa mga pag-unlad na ito? Well, alamin natin, pandaigdigang interest sa hydrogen-powered vehicle ng Toyota. Ang pandaigdigang interest sa mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ng Toyota ay tumataas.
Ito ay particular na na-highlight ng matatag na pangangailangan para sa Toyota Crown sa China. Ang trend na ito ay sumasalamin sa lumalaking kagustuhan ng consumer para sa teknolohiya ng hydrogen bilang isang kahalili sa mga dikuryenteng sasakyan ng baterya. Sa isang merkado kung saan dati nang nangibabaw ang mga EV sa pag-uusap tungkol sa sustainable mobility, ang katanyagan ng Crown ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa mga salubin ng consumer, kung saan maraming potensyal na mamimili ang nagpapahalaga sa mga katangian ng hydrogen power, tulad ng mabilis na oras ng pag-refuel at mas mahabang driving range. Sa China, kung saan ang automotive market ay mahigpit na mapagkompetensya, ang Toyota Crown ay lumitaw bilang isang pinapaboran na pagpipilian sa mga mamimili. Maraming mga mamimiling Tsino ang lalong naakit sa Crown para sa kahangahangang pagganap at advanced na teknolohiya. Tinitingnan ito bilang isang practical na option na nag-aalok ng combination ng karangyaan at eco-friendly. Ang kagustuhang ito ay particular na kapansin-pansin sa mga urban na lugar, kung saan lumalawak ang infrastruktura para sa mga istasyon ng hydrogen fueling na nagbibigay daan para sa mas madaling ma-access na paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen. Habang mas nababatid ng mga mamimili ang mga benepisyo ng mga hydrogen fuel cell, kabilang ang epekto nito sa kapaligiran at kahusayan sa enerhiya, inaasahang patuloy na lumalaki ang pangangailangan para sa mga modulong tulad ng Crown. Bukod dito, habang ang industriya ng automotive ay nakikipagbuno sa mga hamon ng mga supply chain ng baterya, kakulangan ng mapagkukunan at mga alalahanin sa epekto sa kapaligiran ng pagmimina ng lithium, ang sasakyang pinapagana ng hydrogen ay nakakakuha ng traction bilang isang nakakahimok na alternatibo. Inaasahan na ang teknolohiya ng hydrogen ay lalabas bilang isang malakas na kakompetensya laban sa mga EV, lalo na sa mga merkado kung saan ang mabilis na pag-refueling at mas mahabang hanay ay pangunahing mga pagsasaalang-alang. Ang kakayahang mag-refuel ng hydrogen na sasakyan sa loob lamang ng ilang minuto, kumpara sa madalas na mahabang oras ng pag-charge para sa mga dikuryenteng sasakyan, ay naglalagay ng hydrogen bilang isang mas practical na solution para sa mga consumer, na inuuna ang kaginhawahan at flexibility sa kanilang mga pagpipilian sa transportation. Ang pangako ng Toyota sa pagpapalawak ng hydrogen lineup nito at pamumuhunan sa infrastruktura ay higit na nagpapatibay sa posisyon nito sa umuusbong na landscape na ito. Ang kumpanya ay aktibong nagtatrabaho upang bumuo ng isang matatag na network ng mga istasyon ng hydrogen fueling na magpapahusay sa posibilidad ng mga sasakyang hydrogen at mahikayat ang pag-ampon ng consumer. Ang proactive na diskarte na ito, na sinamahan ng lumalagong interes ng publiko at mga pabor na patakaran ng gobyerno tungo sa teknolohiya ng hydrogen, ay nagmumungkahi na ang mga sasakyang pinapagana ng hydrogen ay malapit ng maging mainstream, direktang nakikipagkumpetensya sa mga traditional na EV para sa market share. Ngunit ano ang tungkol sa kapaligiran? Mga sasakyang hydrogen kumpara sa mga EV, alin ang mas mabuti para sa kapaligiran? Habang nakatayo tayo sa sangangdaan ng isang mahalagang pagbabago mula sa mga fossil fuel patungo sa napapanatiling pinagmumulan ng enerhiya, ang mga dikuryenteng sasakyan at mga sasakyang hydrogen fuel cell ay parehong nag-aalok ng mga magagandang solusyon na naglalayong bawasan ang ating carbon footprint. Gayunpaman, ang bawat isa ay nagtatanghal ng mga natatanging hamon at potensyal na mga disbentaha na nararapat maingat na pagsusuri. Sa pag-navigate sa kakayahang mabuhay sa ekonomiya, epekto sa kapaligiran, mga alalahanin sa kaligtasan at mga pangangailangan sa infrastruktura na nauugnay sa mga berdeng sasakyang ito, mas maaasahan natin ang trajectory ng umuusbong na showdown ng enerhiya na ito. Bueno, para sa mga panimula, dapat nating maunawaan na ang paggalaw patungo sa mga alternatibong ito ay higit na nauudyok ng dalawahang imperatives ng seguridad sa enerhiya at neutralidad ng carbon. Ang parehong mga EV at HFCV ay nagpapakita ng malaking potential para sa pagbabawas ng pagkonsumo ng langis at pagpapagaan ng mga carbon emissions. Ang mga pinagmumulan ng nababagong enerhiya ay batayan sa parehong teknolohiya na ipinoposisyon ang mga ito bilang pangunahing bahagi sa pagtugon sa mga alalahanin sa seguridad ng enerhiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng nababagong enerhiya, hindi lamang namin inililipat ang aming pagtitiwala mula sa isang hindi nababagong mapagkukunan patungo sa isa pa. Sa panimula ay binabago namin ang dinamika ng pagkonsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng halos hindi mauubos na pinagmumulan ng enerhiya. Ang paradigm shift na ito ay binibigyang diin ng critical na papel na ginagampanan ng parehong EV at HFCV sa paghahanap para sa carbon neutrality. Ang parehong uri ng sasakyan ay gumagawa ng zero tailpipe emissions na makabuluhang pinipigilan ang carbon emissions sa sektor ng transportation. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na ang neutralidad ng carbon ng mga sasakyang ito ay lubos na nakadepende sa mga pamamaraang ginagamit upang makagawa ng kuryente o hydrogen fuel na kanilang ginagamit.
Ang paglipat sa mga EV at HFCV ay walang mga hamon nito. Ang pagbuo ng kinakailangang infrastruktura sa pagsingil para sa mga EV at pagtatatag. Ang mga estasyon ng refueling para sa mga HFCV ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan, pagpaplano, at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pamahalaan, pribadong kumpanya, at mga komunidad. Bukod pa rito, ang parehong mga teknolohiya ay nahaharap sa mga technical at pang-ekonomiyang hadlang na dapat matugunan upang mapadali ang malawakang pag-aampon. Para sa mga EV, kabilang dito ang patuloy na pagpapahusay sa teknolohiya ng baterya upang mapahusay ang saklaw at bilis ng pag-charge. Para sa mga HFCV, ang isang malaking hamon ay nakasalalay sa pagbawas sa gastos ng production ng hydrogen at paglikha ng isang mas matatag na infrastruktura sa paglalagay ng gasolina. Mula sa pananaw sa pagganap at kahusayan sa gastos, karaniwang nangunguna ang mga EV salamat sa kanilang mataas na kahusayan, mabilis na acceleration, at tahimik na operation. Ang mga HFCV, sa kabilang banda, habang ipinagmamalaki ang mas mahahabang hanay at mas mabilis na oras ng pag-refuel, nakikipagbuno sila sa mas mataas na gastos sa production at mga komplikado ng pagtatatag ng malawak na network ng paglalagay ng gasolina. Ang epekto sa kapaligiran ng parehong mga option ay masalimuot na nakatali sa pinagmumulan ng kuryente o hydrogen na ginagamit. Ang EV, kapag pinapagana ng mga nababagong mapagkukunan, ay makakamit ng makabuluhang mas mababang carbon footprint kumpara sa kanilang mga katapat na fossil fuel. Gayunpaman, ang paggawa ng hydrogen para sa mga HFCV ay madalas na umaasa sa natural na gas na nagre-resulta sa mga paglabas ng carbon dioxide. Ang aspetong ito ng production ng hydrogen ay nagpapakita ng isang mahalagang pagsasaalang-alang para sa mga mamimili at mga gumagawa ng patakaran na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsulong ng mga pamamaraan para sa production ng burning hydrogen na gumagamit ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya upang lumikha ng hydrogen nang hindi naglalabas ng mga greenhouse gas. Ang pag-ampon sa merkado. Sa ngayon, Tila ay lubhang nakahilig sa mga EV, malamang dahil sa mga pagsulong sa teknolohiya at ang umiiral na infrastruktura sa pagsingil na sumusuporta sa kanilang paggamit. Ang pandaigdigang merkado ng EV ay nakaranas ng kapansin-pansing paglago sa mga nakaraang taon, kasama ang mga pangunahing automaker na gumagawa ng malaking pamumuhunan sa teknolohiyang electrical. Ang pagpapaunlad ng infrastruktura para sa mga dikuryenteng sasakyan ay isang mahalagang haligi sa paglipat tungo sa napapanatiling transportation. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng masusing estratehikong pagpaplano at malaking pamumuhunan sa iba't ibang mga domain, lalo na sa renewable energy power supply system at komprehensibong charging facility. Ang isang matatag na network ng pagsingil ay mahalaga para sa malawakang paggamit ng mga EV dahil direktang tinutugunan nito ang pangunahing alalahanin ng pagkabalisa sa hanay ng mga potensyal na user. Nanawagan din ang infrastruktura na ito para sa mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya at mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ang teknolohiya ng baterya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy sa pagganap at posibilidad na mabuhay ng mga dikuryenteng sasakyan. Ang mga modernong pag-unlad sa mga teknolohiya ng baterya, tulad ng mga lithium-ion at solid-state na baterya, ay makabuluhang napataas ang hanay ng mga EV habang sabay na binabawasan ang mga oras ng pagsingil. Pinapahusay ng mga pagpapahusay na ito ang pangkalahatang apela ng mga EV na ginagawa itong mas kaakit-akit na option para sa mga consumer. Bilang karagdagan, ang mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay mahalaga sa pamamahala ng pangangailangan ng kuryente mula sa mga EV na nagbibigay daan para sa isang pare-pareho at matatag na supply ng kuryente sa panahon ng peak charging. Ang kakayahang ito ay lalong mahalaga habang mas maraming driver ang lumipat sa electric mobility. Ang pagsasama ng grid ay isa pang critical na aspeto ng pagbuo ng infrastruktura ng EV. Sa pamamagitan ng walang putol na pagsasama ng mga EV sa power grid, maaari naming i-optimize ang paggamit ng enerhiya, balansehin ang demand at supply ng kuryente, at magagamit ang potential ng mga EV bilang mga mobile energy storage units sa panahon ng mababang pangangailangan ng kuryente. Ito ay hindi lamang magpapahusay sa katatagan ng mga sistema ng enerhiya, ngunit mag-aambag din sa mas napapanatiling urban na kapaligiran. Ang napapanatiling infrastruktura ay sumasaklaw hindi lamang sa mga pisikal na istasyon ng pagsingil, kundi pati na rin sa mga sumusuportang serbisyo na nagpapadali sa maayos na operation ng mga EV. Anong ba pasilidad sa pagpapanatili at pagkukumpuni, halimbawa, ay mahalaga para matiyak na ang mga dekuryenteng sasakyan ay mananatiling gumagana at maaasahan. Ang pagbuo ng napapanatiling infrastruktura ng EV ay nangangailangan ng isang holistic na diskarte na isinasaalang-alang ang kapaligiran, pang-ekonomiya at panlipunang implication ng paglipat sa electric mobility. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa paglikha ng isang sumusuportang ecosystem na naghihikayat sa pag-ampon ng mga EV at nagpapaunlad ng kultura ng pagpapanatili.
Ang mga sasakyang hydrogen fuel cell, sa kabilang banda, ay nag-aalok ng ilang nakakahimok na mga pakinabang kaysa sa mga dikuryenteng sasakyan na may baterya. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng mga hydrogen car ay ang kanilang kakayahang mag-refuel sa loob lamang ng ilang minuto kumpara sa mas mahabang oras ng pagsingil na kinakailangan para sa mga EV. Ang kaginhawaan na ito ay malapit na sumasalamin sa karanasan sa pag-refueling ng mga traditional na sasakyang pinapagana ng gasolina na ginagawang mas practical ang mga sasakyang hydrogen para sa mga nangangailangan ng mabilis na pagliko, gaya ng mga long-distance na driver or commercial fleet operator. Bukod dito, sa karaniwan, ang mga FCEV ay nag-alok ng mga saklaw na maaring lumampas sa karamihan ng mga EV na ginagawang mas angkop ang mga ito para sa mahabang biyahe nang hindi nangangailangan ng madalas na paghinto para mag-recharge. Halimbawa, maraming sasakyang hydrogen ang maaring maglakbay ng pataas ng 500 milya sa isang tangke ng hydrogen na mainam para sa paglalakbay sa highway at binabawasan ang pagkabalisa na nauugnay sa pagkaubos ng lakas ng baterya sa mga malalayong lugar. Ang teknolohiya ng hydrogen fuel cell ay mas environment-friendly din pagdating sa resource use at emissions. Habang ang parehong mga EV at FCEV ay gumagawa ng mga zero emissions sa tailpipe, ang mga sasakyang hydrogen ay may malaking kalamangan kapag ang pinagmumulan ng enerhiya ay isinasaalang-alang. Ang hydrogen ay maaring gawin sa pamamagitan ng electrolysis gamit ang renewable energy sources gaya ng wind o solar power na nagre-resulta sa isang ganap na malinis na cycle ng enerhiya. Bukod pa rito, ang sasakyang hydrogen ay hindi umaasa sa malalaking lithium-ion na baterya na nangangailangan ng pagkuha ng mga rare earth metal at maaring magkaroon ng malaking epekto sa kapaligiran sa panahon ng production at pagtatapon. Mula sa pananaw sa infrastruktura, nag-aalok ang mga hydrogen car ng scalability sa pag-iimbak ng enerhiya at pamamahala ng grid. Ang mga FCEV ay maaring isama sa mga umiiral na sistema ng enerhiya bilang mga portable na pinagmumulan ng enerhiya na nag-iimbak ng labis na kuryente na nalilikha mula sa mga nababagong pinagkukunan sa mga oras na wala sa kasiyahan. Tinutugunan ng kakayahang ito ang ilan sa mga issue sa intermittency na naroroon sa mga pinagmumulan ng nababagong enerhiya tulad ng solar at hangin. Higit pa rito, ang infrastructure ng hydrogen, bagamat hindi gaanong binuo kaysa sa mga EV charging network ngayon, ay may potential para sa mas mabilis na pagpapalawak sa ilang mga rehiyon, particular na kung saan binibigyang diin ang production ng burning hydrogen. Sa waste, ang sasakyang hydrogen ay may kalamangan sa ilang particular na mataas na demand na application, tulad ng mabigat na tungkuling transportation na nangangailangan ng malalaking kapasidad ng enerhiya at pare-pareho, maasahang pagganap sa malalayong distansya. Ang mas mataas na densidad ng enerhiya ng hydrogen kumpara sa mga baterya ay ginagawa itong mas mabubuhay para sa mga mabibigat na truck, bus, at iba pang malalaking sasakyan, kung saan ang bigat at pagkonsumo ng enerhiya ay mga critical na salik. Sa anumang kaso, ang matagumpay na paglipat sa napapanatiling teknolohiya ng enerhiya ay lubos na umaasa sa pagtanggap ng lipunan. Ang pagkakaroon ng infrastruktura sa pagsingil o paglalagay ng gasolina, ang gastos at pagganap ng mga sasakyan, at ang kamalayan ng publiko ay lahat ay gaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga saloobin ng mamimili tungo sa walang emisyon na kadaliang mapakilos. Ang pagtugon sa mga salik na ito ay mahalaga para mahikayat ang malawakang paggamit ng mga sustainable na teknolohiya ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagtulak sa mga hangganan ng mga traditional na pinagmumulan ng enerhiya at pagsasama ng mga matalinong teknolohiya, epektibo nating matutugunan ang mga hamon na dulot ng mga conventional na sistema ng transportation. Habang sumusulong tayo tungo sa isang mas luntiang paradigma sa transportation, ang pagbibigay diin sa pagbuo ng infrastruktura at pagsasama ng mga sustainable na teknolohiya ng enerhiya ay magiging mahalaga sa muling paghubog ng ating mobility landscape. Paano makakatulong ang production ng burning hydrogen? Ang isa sa mga pangunahing salik na nakaka-impluwensya sa layunin ng zero emissions para sa transportation sa pamamagitan ng sasakyang hydrogen ay ang pagkukunan ng hydrogen sa mga paraan na hindi humahantong sa mga nakakapinsalang emission. Ito ang tinatawag nating green hydrogen production na gumagamit ng renewable energy sources gaya ng wind, solar, o hydropower sa pamamagitan ng prosesong kilala bilang electrolysis. Kasama sa electrolysis ang paghahati ng mga molekula ng tubig sa hydrogen at oxygen gamit ang isang electric current na walang mga nakakapinsalang emission na inilalabas sa panahon ng proseso. Ginagawa nitong malinis at napapanatiling anyo ng enerhiya ang burning hydrogen, hindi katulad ng mga traditional na pamamaraan ng production ng hydrogen na umaasa sa mga fossil fuel tulad ng natural na gas at nagreresulta sa makabuluhang paglabas ng carbon. Higit pa sa transportation, ang production ng burning hydrogen ay maaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagbabawas ng mga pandaigdigang carbon emissions sa pamamagitan ng pag-decarbonize ng mga sektor na mahirap makuryente tulad ng mabibigat na industriya, aviation,
at pagpapadala. Sa mga lugar na ito, nag-aalok ang hydrogen ng alternatibo sa mga fossil fuel na maaring matugunan ang mataas na pangangailangan ng enerhiya nang hindi nag-aambag sa pagbabago ng klima. Bukod dito, ang burning hydrogen ay maaring makatulong sa pagpapatatag ng mga grid ng kuryente sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang daluyan ng imbakan para sa nababagong enerhiya. Ang labis na enerhiya na nalilikha ng hangin o solar farm sa panahon ng peak production time ay maaaring itago bilang hydrogen at sa kalaunan ay i-convert muli sa kuryente kapag mataas ang demand or kapag mababa ang renewable generation, kaya pinahuhusay ang grid resilience. Kaya't kung gagamitin natin ang opsyong ito, maaari nating bawasan ang ating mga carbon emissions hindi lamang sa transportation, ngunit marami pang ibang sektor. Tungkol sa decarbonization ng transportation, ang burning hydrogen ay nag-aalok ng isang malinaw na kalamangan pagdating sa mga heavy-duty na sasakyan, tren, at maging sa mga eroplano, kung saan hindi gaanong practical ang kuryente ng baterya dahil sa mga limitation sa timbang at saklaw. Ang mga hydrogen fuel cell ay nagbibigay ng magaan at siksik na solusyon sa enerhiya na may mabilis na oras ng pag-refuel at mahabang hanay ng pagmamaneho na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga application na ito. Sa pamamagitan ng pagpapagana sa malawakang paggamit ng hydrogen bilang isang malinis na gasolina, ang production ng burning hydrogen ay maaring makabuluhang bawasan ang carbon footprint ng sektor ng transportation. Bukod dito, sa mga industriya tulad ng paggawa ng bakal at pagmamanupaktura ng chemical na traditional na umaasa sa carbon or natural na gas, ang burning hydrogen ay maaaring gamitin bilang isang malinis na alternatibo sa pang-industriya na proseso ng gasolina. Hindi lamang ito nakakatulong na bawasan ang mga direktang emission mula sa mga sektor na ito ng mataas na carbon, ngunit lumilikha din ng mga pagkakataon para sa mga bansang mayaman sa renewable energy na manguna sa pandaigdigang ekonomiya ng hydrogen. Tumitingin sa hinaharap, ang parehong mga electric at hydrogen fuel cell na sasakyan ay nakahanda upang gumanap ng mga critical na tungkulin sa pandaigdigang paglipat sa napapanatiling at mahusay na mga sistema ng transportation. Ang patuloy na pag-unlad sa teknolohiya ng baterya ay mahalaga sa pagpapahusay ng saklaw at pagganap ng mga EV, habang ang pagpapalawak ng mga network ng pag-charge at mga station ng paglalagay ng gasolina ay mahalaga upang suportahan ang parehong uri ng mga sasakyan. Habang mas maraming mga mamimili ang nakakaalam ng mga benepisyo sa kapaligiran at mas mababang mga gastos sa pagpapatakbo na nauugnay sa mga zero-emission na sasakyan, ang mga rate ng pag-ampon ay inasahang tataas ng malaki. Ang mga insentibo ng gobyerno ay patuloy na nagpapasigla sa pangangailangan na ginagawang mas nakakahimok ang kaso para sa mga sasakyang dekuryente at hydrogen. Well, yun lang muna. Salamat sa panonood. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung ginawa mo, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-drop ng komento, at pagpindot sa button na mag-subscribe upang hindi ka makaligtaan sa aming mga bagong upload. Gayon din, huwag palampasin ang video na ito na nakikita mo sa iyong screen ngayon. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala.